Samantala, mga evacuees naman mula sa Tacloban balik sa Villamor Air Base para sa processing. Samantala, mapapanood naman ng libre ang laban ni pambansang kamao Manny Pacquiao sa Tacloban City sa araw ng Linggo. Ang detalye ng balita mula sa aming kasamang si Waywaya Macalma, live mula sa NDRMC. Aya, magandang hapon. Kirby, magandang hapon sa'yo. Back to Villamor Air Base na nga ang mga IDPs o ang tinatawag nating internally displaced persons na galing nga ng Tacloban City at ilang bahagi pa ng Eastern Visayas. At ang naging sanhi po ng pagpunta nila dito sa Campo Aguinaldo ay ang pag-decongest at bigla ang lobo nga ng pagdating nga ng internally displaced o ang ating mga evacuees na galing nga sa Visayas. Gayunpaman, ngayon ay maayos na ang koordinasyon at back to business muli ang ginagawa ng processing na pinangungunahan nga ng Department of Social Welfare and Development na kung saan sila po ang nangunguna ngayon sa pagproseso ng lahat ng mga kakailanganin ng ating mga kababayan sa Visayas. Naroon po meron tayong binibigay naman libreng pagkain, hot meals po ang tinatawag nila dito, maging ang mga libreng damit at pag-stress debriefing na rin ay nilang isinasagawa na rin sa Villamor Air Base at iba pang mga ginagawa para sa kanila. Like for example, yung Oplan Hatid, kung sakaling meron silang mga kamag-anak dito at wala magsusundo or maghahatid sa kanila, ay meron pong libreng sakay ang inihahatid, ang ginagawa ng mga volunteers natin kasama ang katuwang ang DSWD. Samantala, Kirby, libreng mapapanood ng ating mga kababayan ang laban ni Manny Pacquiao sa linggo, sa darating na linggo. At tatlo pong stations or ang mapapanood nila ng libre. Sa Tacloban City Airport, meron po silang tinayo dyan. Ang pangalawa naman sa Astrodome at sa City Hall sa Tacloban City, mapapanood po nila yan ng libre. Samantala, narito po ang ilang bahagi ng pahayag ni Undersecretary Eduardo. We have now given instructions that all IDPs who boarded C-130s will be processed in Villamor Air Base. Those who will be coming from roll-on, roll-off ships or by bus, it will be processed in a separate place. Not here. We will find out, we will check. It must be near the airport. Kung miyembro ng NPA yung IDPs, we welcome them as citizens. Kababayan din natin yan. Kahit ano pa ang iyong political belief, pag ikaw ay nalagay sa kapahamakan at nangangailangan ka ng tulong ng gobyerno, ang gobyerno ay handang magbigay ng tulong kahit kanino. Pero hindi po yun yung Kirby, pinabulaanan nga ni Undersecretary Eduardo Del Rosario na hindi naging sanhi ang pagbalik nila ng mga IDP sa Villamor dahil sa mga may narinig kasi tayo, may nakatanggap tayo na ulat na merong nga mga miyembro ng New People's Army ang nagsidating at nakisakay nga sa C-130. In fact, marami din tayo natanggap ng mga istorya mula sa ating mga kasamaan sa sundalo sa Tacloban City na kung saan meron pong lumalapit sa kanilang mga civilian na nagugulat sila na dahil pati daw ang mga NPA ay binibigyan natin ng mga relief goods. Ayon na nga sa mga sundalo, wala naman silang pinipiling pinagbibigyan, basta biktima ng kalamidad ay silang bibigyan ng mga relief goods. At kanina nga binanggit ni Undersecretary Del Rosario na ang mga national highway sa Tacloban City, 52% na po ang na-clear ng DPWH at ng MMDA. At sinabi din ni Undersecretary Del Rosario na balik normal na ang operasyon ng iba't ibang mga negosyo gaya ng banking, hardware, talyer at restaurant sa lugar. Maging ang mga paliparan po, normal na po ang lipad, although limited pa rin po ang mga lipad ng mga commercial flights sa Tacloban City. At mag-convene ngayong 2 o'clock ang NDRRMC Council meeting at ito ay dadaluhan nga ni DILG Secretary Marojas, gayon din ang chairman ng council na si Defense Secretary Voltaire Gasmin at iba pang kawani ng ahensya sa ilalim nga ng NDRRMC kagaya ng DSWD, DOH, DPWH at Pag-asa, DOST at iba pang mga tanggapan ng pamahalaan. At iaasahan nga na bubuo sila ng mga iba't ibang technical working group na ito ang inatasan ni Presidente sa kanilang kahapon ng cabinet meeting kahapon sa Malacanang. At nais niyang malaman ang pangunahing
mission nila ay ang papaano, kung gaano kalaki ang extent ng damages na idinulot ng bagyong Yolanda sa Eastern Visayas. Gayon na rin ang mga pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan at maging ang konkreto at mabilisang plano para sa mga kababayan natin sa Visayas. At sa ayon nga sa huling datos ng NDRRMC na nasa 4,015 ang bilang ng mga nasawi dahil sa bagyong Yolanda. 4 lamang po ang naidagdag dito at ito'y nanggaling pa sa Palawan. However, noong linggo pa sila huling nagdagdag ng mga bilang ng mga nasawi sa Eastern Visayas. Gayunpaman, mamaya ay makukumpirma ito ni Secretary Mar Rojas kung ilan na nga ba ang total na casualties dyan sa Eastern Visayas. At ang injured umaabot sa 18,567 at 1,602 naman ang naitalang nawawala. At yan ang latest dito sa tanggapan ng NDRRMC. Kirby? Maraming salamat sa iyo, Waywaya Makalma.